Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako si Jemrod ng Danawan sa bayan ng Tobias, Fournier, dito sa probinsya ng Antique. Marami sa inyo sa Maynila at sa mga nakatira sa syudad ang hindi naniniwala sa mga kwentong aswang, pero sa mga liblib na lugar sa probinsya, lalo na sa lugar namin ay marami pa rin sa amin ang naniniwala sa aswang. Maski ako noon, hindi ako naniniwala sa aswang dahil kahit laking probinsya ako, sa Kapitolyo naman ako nakatira noon at lumipat lamang ako sa Danawan kasama ng pamilya ko nung ako'y nasa edad na 10. Doon ako nakarinig ng mga kwento tungkol sa isang klase ng aswang na talamak daw sa lugar namin, ang bangkilan. Ano nga ba ang bangkilan? Ayon sa narinig ko, ang mga bangkilan ay mga babaeng aswang na mga magagandang anyo sa umaga. Ngunit agresibo at malahalimaw ang itsura kapag sumapit na ang gabi. Nagmula daw ang mga ito sa isla ng Cuyo sa Palawan, ngunit karamihan sa mga bangkilan ay pumunta sa Antique at iba pang mga probinsya sa Panay para maka-adapt sa mas mataas na antas ng pamumuhay. Ang mga bangkilan ay nagmula sa hanay ng kadatuan. Sila ay may kakayanang maganyo aso, baboy o iba pang nilalang ng dilim. Higit silang nakakataas kesa sa ibang uri ng aswang. Pinapaniwalaan ding may kakayanan silang gawing aswang ang karaniwang tao sa pagsali ng perlas na itim mula sa kanyang bibig sa taong nais nilang maging aswang. Papa Dudut, katulad ng sinabi ko kay Mama, lumaki ako sa Kapitolyo sa San Jose de Buenavista sa poder ng papa ko at ng second family niya. Kung itatanong niyo naman kung bakit naghiwalay sina Mama at Papa, hindi ko alam. Basta namulat ako na hiwalay na sila at napunta ako sa pangangalaga ni Papa dahil mas pinili daw ni Mama ang kanyang misyon kesa sa alagaan ako. Okay, at masaya naman ang buhay ko kay Papa at maganda ang relasyon ko sa aking stepmother at mga half-siblings ko. Every year naman ay dinadalaw ko si Mama para kumustahin at makasama. Pero hindi ko ma-enjoy ang buong araw na kasama siya kasi nga dahil oras-oras ay may pumupunta sa bahay namin para magpagamot. Bata pa lamang ako ay alam ko na ang aking mama ay isang babaylan. Para silang mga albularyo. At kilala sila sa aspeto ng panggagamot. Ngunit may kakayanan din itong gumamit ng masamang kapangyarihan tulad ng pambabarang at pangkukulam. Ngunit panggagamot lamang ang tinuturo sa akin ng aking mama sa tuwing bumibisita ako sa kanya. Pero noong nag-15 anyos na ako ay nagulat na lamang ako nang malaman ko na mayroon na siyang ka-live-in na Doroteo ang pangalan. Okay lang yun sa akin kasi si Papa nga ay matagal nang naka-move on at nagkaroon ng second family. At naniniwala naman ako na karapatan naman ni Mama
na lumigaya sa piling ng lalaking mahal niya. Sa kabilang banda, etong si Doroteo ay mayroong 3 kapatid na babae at lahat sila ay magaganda. Katunayan ay makisig si Doroteo, kaya hindi na nakapagtataka kung malalakas ang alindog ng mga kapatid niyang babae. Pero sa kabila ng kakisigan at kagandahan ng magkakapatid, nananatili silang misteryo sa lugar. Hindi kasi palalabas ng kanilang bahay ang 4 na babae, lalo na yung panganay. Lumalabas lamang sila kapag gabi. Katwiran naman ni Doroteo, allergic daw silang lahat sa sikat ng araw. Katunayan nga itong si Doroteo, bago lumabas ng bahay para magtrabaho ay gumagamit pa ito ng sunscreen. Dahil kapag hindi daw nila ginawa yon at masinagan sila ng araw ay mamamantal daw ang buong katawan nilang magkakapatid. Natatandaan kong kwento pa ni Doroteo. Nagmana raw sila sa kanilang mga magulang na sensitibo sa araw. Ang mama pa raw niya ay namatay dahil sa sikat ng araw na naging dahilan ng sakit nitong skin cancer. Sa kabilang banda, kahit na ilang beses ipaliwanag ni Doroteo sa mga taga roon ang sakit nilang magkakapatid, hindi pa rin maiwasan ng mga tao na magduda at pinaghihinalaan silang mga aswang sa lugar namin. Yung mga kapatid niyang babae ay inaakusahan bilang mga bangkilan o mga magagandang aswang. Madalas pabulaanan ito ni Doroteo. Medyo natigil lamang ang hinala na pamilya sila ng mga aswang nang makipagrelasyon na nga si Doroteo kay mama na isang babaylan. Ayon sa mga taga roon, kung aswang talaga ang pamilya ni Doroteo. Madedetect ito ni mama dahil sa kapangyarihan niya. Sinabi ni mama na mali ang paratang kina Doroteo at sa mga kapatid niyang babae. Ayon naniwala naman ang karamihan sa mga taga-Danawan. Samantala, isang gabi habang nagbabakasyon ako kina mama, nakita ko sina mama at Doroteo na nag-uusap at parang may pinagtatalunan sila. Hindi ko masyadong narinig kasi nasa balkonahe ako at sa kusina sila. Maya-maya pa'y sinabihan na ako na matulog. Makalipas ang ilang buwan, nang muling bumisita ako kay mama para magbakasyon at 10 days ko planong magstay sa kanya. At sa pagdating ko ay agad kong napansin ang paglobo ng tiyan ni mama, kaya tinanong ko siya at ang sabi niya ay buntis daw siya. At yun naman ay kinatuwa ko dahil magkakaroon na ako ng kapatid. Bakas naman sa mukha ni mama ang pagkabahala at pagkalungkot dahil hindi pa umuwi si Doroteo simula nang umalis ito 2 days bago ako dumating. Tinanong ko naman kung alam ba niya kung saan nagpunta ang asawa niya, pero ayon kay mama ay hindi raw niya alam. Bigla lang daw itong umalis pagkatapos nilang magtalo sa isang bagay. Sinubukan daw niyang gamitin ang kapangyarihan niya para malocate si Doroteo, pero nakapagtataka dahil hindi niya ito malocate. Dahil dito, nagdesisyon muna akong samahan si mama na matulog sa kwarto nila kasi wala siyang kasama. Pero papadudot, hindi ako makatulog ng mga oras na yon dahil may nararamdaman akong kakaiba. Hindi ko alam kung ano, pero yung feeling na kaming dalawa lang sa kwarto pero parang may nagmamasid sa amin. Sinarado ko pa nga ang kurtina ng bintana namin dahil may bad feeling ako sa labas ng mga sandaling yon. Pagkatapos ay natulog na nga kami ni mama. Nauna pa nga siyang natulog noon kesa sa akin. Ilang oras ang lumipas. Bigla akong nagising kasi nakarinig ako ng parang may hinihingal na aso sa uluhan namin ni mama. Bigla akong tumayo sa pagkakahiga ko. Nakarinig din ako na parang may naglalakad sa labas. Tumingin ako kay mama at nakita kong gising na siya at nakatingin ito sa akin na nanlalaki ang mga mata sabay sabing, "Shh!"
Mamayang kaunti ay tumayo si mama sa pagkakahiga at bumulong sa akin nang kunin mo ang kararaw sa ilalim ng katre. Ang kararaw ay isang lagayan na gawa sa balat ng kawayan at ang katre naman sa Tagalog ay kama. Papa Dudut, takot ako ng mga oras na yon hanggang sa sumigaw si mama nang umalis kayo dito, mga kampon kayo ng kadiliman. Tumingin ako kay mama sabay sabi ng anong nangyayari ma? Kahit na anong mangyari anak, wag na wag mong bubuksan ang pinto. Sinasalakay tayo ng mga aswang, sabay yakap ni mama sa akin. Sa mga oras na yon ang gulo-gulo ng isipan ko. Naghahalo-halo na ang nararamdaman kong takot at iniisip ko kung mabubuhay pa ba kami o sisikatan pa ba kami ng araw. Maya-maya pa ay may malakas na kalampag sa bubungan ng bahay namin. Nayuyupi ng mga yero namin sa bawat hakbang nito. Maya-maya pa ay nakarinig na ako ng sigawan sa labas ng bahay. Sumilip ako sa nakasiwang na dingding ng bahay at may nakita akong malaking aso. Hindi ko alam kung aso ba talaga kasi ang pangit ng mukha nito. Mahaba-haba ang mga pangil at ang hahaba din ang mga binti nito at kasing taas pa ito ng tao. Maya-maya pa ay may lumapit na 3 magandang babae. Ubod-ubad ang mga ito at para silang magpipictorial sa isang adult magazine. Nagulat ako at natulala noon na para bang nahihipnotismo ako. Buti na lamang at tinawakan ako ni mama sa balikat at pinalayo ako sa pader kung saan ako sumisilip. Pagkatapos noon ay biglang namilipit sa sakit ng tiyan si mama. Ma, mga bangkilan yung nasa labas, bulong ko kay mama. Ilan sila? Pabulong na wika niya sa akin. Mga 3 po, hubot-hubad po silang lahat at saka may kasama po silang parang aso. Sigbin yon. Dito lang tayo anak, ang sabi ni mama habang pinipigilan ang pag-aray dahil na mga sandaling yon ay sumasakit pa rin ang kanyang tiyan. Ano po ba ang dapat kong gawin para mawala ang pagsakit ng tiyan ninyo? Natataranta kong tanong kay mama. Kunin mo yung suka natin sa kusina, bilisan mo. Wika ni mama. Dali-dali naman akong lumabas ng kwarto at pagpunta ko sa kusina ay agad kong kinuha ang sukang nasa bukas na pouch. At pagkatapos noon ay dali-dali akong bumalik sa kwarto namin para ibigay kay mama ang suka. Pagkakuha naman ni mama, agad niyang ininom yon. Naubos niyang suka na nasa pouch. Kasabay noon, maririnig ang mga sigaw ng mga bangkilan sa labas ng aming bahay. Pati ang pagtahol ng alaga nilang sigbin. Unti-unti namang nawala ang sakit ng tiyan ni mama matapos niyang uminom ng suka. Paliwanag naman sa akin ni mama ang suka ay isa raw sa maaaring gamitin ng buntis pangontra laban sa mga aswang, manananggal, gabunan at bangkilan. Sa labas naman, narinig ko ang mga nagmamadaling paglayo ng mga bangkilan sa labas ng bahay namin. At para makasigurado ay sumilip ako sa bintana at wala na nga doon ang mga hinahanap ko. Kaya bumalik ako kay mama at inalalayan ko siyang umupo sa kama. Anak, pasensya na kung hindi ko nasabi ito sa iyo. May lahi kang aswang, biglang sabi ni mama sa akin. Nagulat naman ako sa aking narinig. Ano pong sabi ninyo? Ako may lahing aswang? Paano po nangyari yun hindi naman po kayo aswang ni Papa? Naguguluhang sabi ko. Hindi ako ang tunay mong ina, Gemrod. Katunayan ay anak ka ng ama mo sa isang bangkilan. Pag-amin pa niya sa akin. Noong una ay hindi pa ako makapaniwala sa aking narinig. Pero na-realize ko rin na kaya pala sa mga magulang ko si Papa lang ang may malasakit at nagmamahal sa akin. Minahal din naman ako ni Mama pero hindi kasing tindi ng pagmamahal ng isang tunay na ina. Kung hindi niyo po ako anak, sino ang ina ko? Tanong ko kay Mama. Si Gemerlin ang panganay na kapatid na babae ni Doroteo. Sagot ni Mama. Nagulat ulit ako sa aking narinig.
Kadugo ko pala si Doroteo. Ang buong akala ko ay live-in partner lamang ito ni Mama, pero ang totoo ay tiyuhin ko pala siya. Gemrod, kilala ka ng 3 bangkila na dumalaw sa atin kanina. Hindi ako ang pakay nila kundi ikaw. Yung 2 sa 3 bangkilan, kahit na hindi ko sila nakita kanina pero nararamdaman kong mga kapatid ni Doroteo yon. Mga tiyahin mo. Gusto ka nilang kunin sa akin para gawing aswang. Kaya kita iniwan sa papa mo para na rin sa kaligtasan mo. Paliwanag pa ni Mama sa akin. Natahimik ako sandali at napatingin sa lumalaking tiyan ni Mama. Kung bangkilan ng mga kapatid ni Doroteo, ibig sabihin ay aswang siya. Nakipagrelasyon kayo sa aswang? Seryosong tanong ko. Hindi aswang si Doroteo. Isa siyang tao. Half sisters lang naman niya yung 3 bangkilan. Kaya itong pinagbubuntis ko ay tao. Sagot niya sa akin. Kinabukasan ay dumating si Doroteo sa bahay namin at ako agad ang hinanap niya. Tinanong niya kung kumusta na kami at ikinuwento naman ni Mama ang nangyari sa amin na dinalaw kami ng 3 bangkilan. Si Gemrod ang pakay nila. Narinig kong panimula ni Doroteo sa pag-uusap nila ni Mama. So kumpirmado ngang tama ang sinabi ni Mama. 3 silang dumalaw sa inyo pero 2 lang doon ang kapatid ko. Yung isang bangkilan ay si Althea, ang bangkilan na planong ipakasal kay Gemrod. Pagpapatuloy nito. Dahan-dahan naman akong lumapit sa kanilang 2 pero hindi ko alam ang sasabihin ko noon, Papa Dudut. Sa sobrang daming bagong impormasyong natatanggap ko ay hindi ko alam kung ano ang paniniwalaan ko. Gemrod, maupo ka. Narinig kong utos ni Mama sa akin. Gemrod, nasabi sa akin ng mama mo na inamin na niya sa iyo ang katotohanan. Si Gemerlin ang nanay mo. Isa siyang bangkilan at may sakit siya ngayon. Malapit nang mamatay. Gusto ka nilang kunin dahil hindi mamamatay ang naghihirap na katawan ng kapatid ko hanggat hindi niya na ipapasa sa iyo ang itim na perlas. Ang itim na perlas na tinutukoy ko ay yung ipinapalunok sa isang tao para maging aswang siya o bangkilan, ang sabi pa ni Doroteo. Samantala, si Mama na ang nagpatuloy. At kapag naging ganap ka ng aswang, ipagkakasundo ka ng angkan mo sa kabilang angkan ng mga aswang. Ipapakasal ka nila kay Althea para magpatuloy ang alyansa ng 2 angkan. Aniya. Paano kung umayaw po ako? Ayoko maging aswang at lalong ayokong ikasal sa isang bangkilan. Pagmamatigas ko. Magkakagulo ang 2 angkan at hindi ka nila mapapatawad kapag ginawa mo yan. Babala ni Doroteo sa akin. Kung ako sa iyo, Gemrod, umalis ka na sa Antique. Magpakalayo-layo ka sa lugar na hindi ka nila matutunton. Yun nga lang, sigurado ako na hanapin ka nila sa papa mo at sigurado ako mapapahamak ang pamilyang nakagisnan mo. Dagdag naman ni Mama. Sa puntong yon ay hindi ko alam ang gagawin. Doon pa lang sa impormasyon na hindi ako anak ni Mama, ang hirap nang tanggapin. Yun pa kayang impormasyon na gusto akong gawing aswang ng bangkilan na nanay ko pa at ipapakasal sa isa pang bangkilan. Pero buo ang desisyon kong takasan ang pagiging aswang. At hindi ako magpapakasal sa isang kampo ng kadiliman. Dahil sa naging desisyon ko, ay nangako naman si Mama at Doroteo na ipagtatanggol nila ako laban sa mga aswang at bangkilan nadadalaw at nagbabalak ng karahasan sa amin. Samantala, isang gabi bago ang nakatakda kong pagbabalik kay Papa, nagising ako dahil nakarinig ulit ako ng sigawan sa labas ng bahay. Nung pagsilip ko ay nagulantang ako sa nakita ko. Nakita ko si Doroteo na duguan at halos wala ng buhay. Iyak ako ng iyak nang biglang patakbong pumasok si Mama sa kwarto ko at niyakap niya ako. Ano pong nangyayari sa labas? Bakit duguan si Doroteo? Tanong ko. Hindi naman sumagot si Mama. Sa tanong ko at sa halip ay nag-usa lamang siya
ng mga orasyon pangontra sa mga aswang at sinabi niya sa akin na maghanda na raw ako at baka pasukin na kami. Lumabas na kami ng kwarto at maya-maya pa ay may narinig kaming kalampag sa kusina kaya wala na kaming pagpipilian kundi ang harapin sila. Binuksan ni Mama ang pintuan at lumantad sa aming harapan si Doroteo na naghihingalo na at halos wala ng buhay. Nasa harapan din namin ang 3 bangkilan. 2 sa mga yon ay mga tiyahin ko at isa sa kanila ang nagsalita. "Kumusta ka na, babaylan? Matagal ding tayong hindi nagkita. Nandito kami para kunin ang anak ni Gemarlin sa iyo." "Hindi ako sasama sa inyo. Ayaw kong maging aswang," tahasang sabi ko sa kanila. "Hindi ka pwedeng tumanggi, Gemrod. Wala kang pagpipilian kundi ang sumunod sa nakatakda sa iyo," sabi ng bangkilan sa akin sabay tawa nitong nakakaloko. Samantala napansin ko naman na mula sa labas ay may mga kalalakihan na naglalaway na parang gutom na gutom. Natigilan naman ako noong nagpalitan nyo ang malaking aso sa isang matandang lalaki. Matanda na ito ngunit malaki ang katawan. "Kung hindi ka sasama sa amin, mapipilitan kaming patayin ang mama mo at si Doroteo. Maraming aswang sa labas ang naghihintay at gutom na gutom. Sigurado kung pagpipiestahan nila ang mga laman loob ng mga mahal mo sa buhay," dagdag pa ng tiyahing kong bangkilan. Sumingit naman sa pagsasalita ang matandang lalaking aswang. "Gemron, kapag naging ganap ka ng aswang, pamunuan mo ang aming lahi," ang sabi pa niya. Ayaw ni Gemrod na maging aswang, pagmamatigas pa ni Mama. Nagsalita ang isang bangkilan. "Kung ganon ikaw ang una naming papatayin, tamang-tama, masarap ka kasi buntis ka," natatakam na wika nito. "Kung alam ko lang na ganito ang kahantungan nito, inubos ko na sana kayo noong una pa lamang, ngunit nagkamali ako," ang sabi pa ni Mama. Maya-maya pa ay parang may binunot ang matandang babae sa kanyang bulsa at inusalan nito ng dasal. Nag-usal na rin si Mama ng orasyon sa wikang babaylan na hindi ko maintindihan, sabay sambit ni Mama na huwag mo nang ituloy, tanda. Sisiguraduhin kong huling pang-aaswang mo na ito. Narinig kong halos lahat ng aswang sa labas ay nagsipag-alulong ng sabay-sabay. Kung papakinggan mo ito ay talagang nakakakilabot. Maya-maya pa ay nakaramdam ako ng pananakit ng dibdib hanggang sa nagsuka ako ng dugo. Binarang na pala ako. May binunot si Mama na parang bato na makintab at nagdasal. Nang makaramdam ang mga aswang ng presensya ni Mama ay nagsipalit ito ng mga anyo at kitang-kita ko kung paano sila nagsitakbuhan habang ang matapang na bangkilan na tiyahing ko ay nanatiling nakatayo at biglang napaluhod at nadapa na parabang naubusan ng lakas. Kahit wala namang nangyayari. Nakarinig rin ako ng sigawan sa masukal na parte ng gubat na parabang binabalatan nito ng buhay, ngunit maya-maya pa ay may malaking aso na lumundag mula sa talahiban at hingal na hingal ito sabay sambit ni Mama ng "Napakatapang mo naman at buhay ka pa." Bigla akong natigilan nang natumba si Mama. Nilapitan ko siya at hinang-hinana. Biglang nagsilabasan ng mga aswang sa talahiban ngunit kaunti na lamang sila. At dahil sa iyo ko mapahamak pa si Mama at Doroteo at ang kapatid kong pinagbubuntis ni Mama ay isang desisyon ang ginawa ko. Sige, pumapayag na ako. Sasama na ako sa inyo pero ipangako ninyo sa akin na wag ninyong gagalawin sila Mama, Doroteo at ang kapatid ko. At lahat ng mga mahal ko sa buhay. Galit na sabi ko. Pagkatapos noon, Papa Dudut, ay sumama na ako sa mga aswang at bangkilan na yon. Napakarami nila kaya mahirap manlaban o tumakas. Dinala naman nila ako sa aking inang si Gemarlin na nooy nakaratay sa isang kamang gawa sa ratan. Sumenyas ito sa akin na gusto niya akong yakapin. Nagpaunlak naman ako at niyakap ko siya. Nakaramdam naman ako ng init na yakap ng isang ina. Aminin kong lumambot ang puso ko. Pero panandalian lamang pala yon dahil mamayang kaunti ay pagharap ko sa mukha niya ay persahan niyang inilapit ang ulo ko sa kanya.
Tapos ang isang kamay niya ay hinawakan ng madiin ang pisngi ko, kaya napanganga ako noon. Sinusubukan kong manlaban pero tumulong ang mga bangkilan at persahan nilang binuka ang bibig ko, habang yung matandang lalaking aswang ay hinawakan ang mga braso ko at nilagay sa likod ko. Doon ay nilabas ng mahabang dila ni Gemarlin ang isang itim na perlas, at sa pamamagitan nga ng mahabang dila niya ay ipinasok niya ito sa loob ng lalamunan ko. Binitawan naman nila ako pagkalunok ko ng itim na perlas. Iyak ako ng iyak noong mga sandaling yon, kasabay ng paghandusay ni Gemarlin. Udyat na patay na ito. Patay na ito dahil naipasa na niya sa akin ang kapangyarihan ng isang aswang. Isa ka ng ganap na aswang, Gemrod, sabi pa ng matandang lalaki. Mamayang kaunti ay nagsimula ng mangisay ang katawan ko, hanggang sa lumabas na ang mga dugo sa bibig ko. Hindi nagtagal ay unti-unti nang nagdilim ang paningin ko. Hindi ko na alam ang mga sumunod na pangyayari at nagising na lamang ako kinabukasan na napapalibutan ako ng mga kamag-anak kong aswang pero itsurang tao. Sabi nila ay namatay na raw ang mortal kong katawan at isa na raw akong aswang. Excited pa silang masaksihan ang unang pagkain ko ng sariwang dugo at laman loob. Pero sa hindi malamang dahilan ay hindi ako nag-transform bilang aswang. Nagtaka rin ang buong angkan, lalo na ang mga bangkilan kong tiyahin. Hanggang sa na-realize nilang hindi pa pala patay ang mortal kong katawan. Oo, nasa loob ng katawan ko ang itim na perlas pero lumalaban daw ang katawan ko na wag itong ma-absorb at para hindi ako mag-crave ng dugo at laman loob ng hayop o tao. Dahil dito ay agad kong pinuntahan si mama para sabihin kung ano ang nangyari sa akin. Sabi ni mama kaya raw hindi ma-absorb ng katawan ko ang itim na perlas kasi malakas daw ang pananampalataya ko sa Diyos. So kung gusto ko raw manatiling tao ay mas tibayan ko ang pananalig ko sa puong may kapal. Sa kabilang banda hindi man ako naging aswang ay naging manggagamot naman ako. Ipinasa na sa akin ni mama ang lahat ng kaalaman niya. Sa paglipas nga ng panahon ay naging bihasa ako sa larangan ng panggagamot. At naging kilala ako sa halos lahat ng mga barangay dito sa Tobias, Fournier. Kapag may mga biktima ng kulam, barang, mga sinasapian, mga nakursunodahan ng kapre, engkanto, tigbalang, duwende, ay ako ang kanilang tinatawag. Sa kabilang banda hindi ako naging pinuno ng mga aswang dahil hindi naman ako naging ganap na aswang. Pero hindi na nila ako ginulo o sino man sa pamilya ko. Sa ngayon, Papa Dudut ay nanggagamot pa rin ako at nagpatuloy ako sa pag-aaral ko dito sa St. Anthony College sa San Jose de Buenavista. May asawa na rin po ako pero hindi ang bangkila na si Althea ang pinakasalan ko, kundi isang babaeng anak ng isa ring babaylan na tagahamtik. May isa kaming anak. Papa Dudut, hanggang dito na lamang po ang sulat ko at sana ay marinig ko ang kwento ko sa inyong programa. Maraming salamat in advance and more power sa Papa Dudut YouTube channel. Lubos na gumagalang, Gemrod. Maraming salamat Gemrod sa pag-share mo ng iyong kwento sa amin. Tunay ngang makapangyarihan ang pananampalataya sa ating Panginoon. Isa sa patunay doon ay hindi ka naging ganap na aswang. Kahit na napasahan ka pa ng itim na perlas ng mga aswang. Dahil din sa iyong pananampalataya at paniniwala sa Diyos kaya nailayo sa kapahamakan ng iyong mga mahal sa buhay. Naging puno man ng pagsubok ang iyong buhay. Pinatunayan mo rin na sa pagiging matatag at matapang ay malalampasan mo ito. Hanapin po ang Kaistorya YouTube channel at suportahan niyo po ang mga horror stories na ina-upload namin, narrated by Jason Steele and produced by Papa Dudut. At ang Papa Dudut Family YouTube channel sapagkat meron po tayong weekly prizes para sa mga lucky viewers. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka.
problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.